Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Muli, tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Unahin na natin mga kababayan, ito pong si Yusek Claire Castro ng PPO at PCO ay hinamon. May hinamon po si Yusek Castro na dalawang tao. Una dito, isang senador na walang iba kundi si Imee Chismosang Marcos at ganun din po itong si Mang Kanot, itong si Chavit Singson. Itong dalawa na ito, patuloy itong daldal ng daldal sa media. Kumbaga, trial by publicity ang gusto nilang mangyari. Okay? Kaya po, hinahamon po ni Yusek Castro itong si Imee Chismosang Marcos at Chavit Singson na pumunta sa korte. Dito sa mga pinagsasabi nila. No? Unahin na natin mga kababayan, ito na namang hanas itong ingay ni Imee Marcos. Ito continuation lang ito doon sa sinasabi niyang moro-moro. Again, pasensya po sa mga masasaktan sa term na moro-moro, hindi po kayo yung inaalod natin pasensya naman po. O di kaya yung walang kwentang blue ribbon hearing sa flood control scam. Gawa-gawa lang daw yon para lang may mapakita sa tao na naghihiring kami. Kumbaga pakitang tao lang, ganun po kasi wala daw pong napakulong na malalaking tao ang Blue Ribbon Hearing Committee. Walang naidemandang tulad ni Bonjing, yung pinsan niya na si Martin Romualdez. Pero mo ang tawag niya Bonjing. Baboy talaga no, si Imee Marcos. So hindi siya marunong gumalang, so wag na rin natin siyang galangin. Itong chismosang hitad na ito. No, sinasabi niya sa media na wala namang kayong naipakulong. May ICI pa kayo, wala namang kayong naipakulong. Hindi nyo naipakulong sa ombudsman. So, ang lahat ng may kasalanan na ito, pinagmulan nitong flood control scam na ito, ay walang iba kundi si Bonjing, si Martin Romualdez, pero wala kayong kwenta itong administrasyon na ito. Ngayon, binalikan siya dyan ni Yusek Castro. Siyempre si Yusek Castro, sabi ko sa inyo, wag nyong tatanggalin yan bilang isang Yusek Palace Press Officer wag nyo pong aalisin yan. Kung aalisin ng Pangulong Marcos yan, mawawalan ka ng isang fierce defender. Yung mga bubutata, lalo na dito sa mga maiingay, sa mga walang kwentang mga tao na gusto lang isalba ang kanilang sarili para lalong makapagnakaw, makapaghari-harian sa bansa tulad ng mga Duterte at mga minions nila. Sabi ni Yusek Castro kay Imee Chismosang Babang Marcos, abay pumunta ka sa korte. Itakbo mo sa ombudsman yang reklamo mo. Huwag ka sa media magdaldal. Huwag mong gamitin ang media publicity o media trial by media para akusahan o maging guilty yung taong sinasabi mo. Tulad ng ginawa mo na motu proprio hearing doon sa pagkidnap di umano sa tatay mong karton, dagli-dagli kang nag-file ng kaso sa ombudsman. At ginamit nga yun para po medyo maantala ang appointment ni Boying Rimulya. Pero nakalusot si Boying Rimulya Yun ang totoong gawa-gawa lang. So ang sabi ni Yusek, kung ikaw ay may matibay na ebidensya laban sa mga tao, maliban doon sa mga nakakulong na, mga tao tulad ng mga senador o mga congressman tulad ni Martin Romualdez, dalhin mo yan sa ombudsman. Tulad ng ginawa mo pagpapile ng kaso sa ombudsman kay Boying, kay John Vic, kay sino yon, si Torre at yung yung isa pang PMP chief, hindi po si Azurin, yung pinalitan yung pumalit kay Azurin, di ba? At yung iba pa na kinasuhan ni Imee sa ombudsman dahil sa pagkidnap daw sa tatay niyang karton. So sabi ni Yusek, wag ka sa media magingay. Trial by media ang ginagawa mo, trial by publicity. Kumbaga sa media, guilty na yung inaakusahan mo kasi hindi ka nagbibigay ng
pruweba. Pero sa korte, sa tamang forum tulad ng ombudsman, pakita mo ang matibay mong ebidensya at ipapasa na yan sa sandigang bayan. O sa tamang korte, doon ka magpakita ng ebidensya mo. So far ngayon, ang ginagawa mo lang, tulad lang ni Digong, you are planting a narrative para paniwalain yung mga tao. Kasi ang mga tao magbigay ka lang diyan ng chismis. Ay ganun ba? O tapos i-chismis na nila yan. Nabago na ang timpla ng istorya. Di sa kanila guilty ka na. Wala man lang naipakitang pruweba na ito pala ay si ganito tulad ni Martin Romualdez. Sabi ni Amy, siya daw ang pinuno. Yung mga tanga-tanga diyan na tulad ng mga DDS na nakakahawa ang katangahan at kabubuhan, ipagkakalat nila yan, gagatungan nila. Pero walang maipakitang ebidensya na ito ngang si Martin Romualdez siya ang pinuno ng flood control scam. Di sana nagbigay na ng pasya ang ICI. Di ba sa rekomendasyon nga ng ICI sa ombudsman, hindi na makitaan maling si Martin Romualdez o tanging yung DPWH lang yung nagpupumilit. Di ba? O ngayon, sino ang tama dito? Si Amy Marcos o si Yusek Castro? Kung ikaw ay kakampi ni Amy Chismosang Babang Marcos, sasabi mo tama naman si Amy. Di ba? Tama ba 'yon? Nasa media ka nagdadaldal? Bakit hindi ka mangalap ng ebidensya mo? Sa bagay, magaling ka namang mangalap ng chismis. Dapat yung matibay na lang na ebidensya at dalhin mo sa ombudsman. Para tumindig yang sinasabi mo na si Martin Romualdez, si Bonjing, ang may pakana ng lahat. Ako dito, kakampihan ko si Yusek Castro. Dalhin mo sa tamang forum, hindi sa media. O now, may isa pang kinastigo si Yusek Castro, si Sabit Singson. Kasi si Sabit Singson naghahamon ng debate sa Pangulo. Ano lang sabi ni Yusek Castro? Huwag ka nang makipagdebate, walang panahon sa'yo ang Pangulo. Ang gawin mo na lang, kung meron ka ring matibay na ebidensya laban sa Pangulo, siya nga ang isa sa mga kurakot sa flood control scam, yung mga katiwalian nila dun sa mga kontraktor dyan sa bayan nila, demanda ka. Magdemanda ka. Yun ang hamon sa kanila ni Yusek Castro. Kung meron kayong matibay na ebidensya sa mga taong inaakusahan ninyo, dalhin nyo sa tamang forum, sa ombudsman or sa korte, o better yet, ipa-impeach kung yan ay Pangulo. Tama naman siya. Nasaan? Daldal kayo ng daldal. Si Sabit Singson, sabi niya, malapit ka nang bumaba, Marcos. O ganito. Niyayaya niya pa ang AFP saka PMP. Anong sabi ng AFP? Kung meron kang problema, dalhin mo sa korte. Ilatag mo doon sa civilian court. Huwag mo kaming idamay sa katarantaduhan mo. O di ba pahiya ka? O pinahiya pa siya ni Attorney Claire. Dalhin mo sa korte. Huwag kayong mag-ingay sa media. Kung may matibay kang ebidensya tulad ni Amy at ikaw Sabit, dalhin nyo sa tamang forum. Hindi ang style ninyo ay si Digong. Ay planted a narrative. So ang maniniwala, yung mga gullible, yung madaling maniwala, yung mga tanga-tanga at mga bobong mga Pilipino na okay na lang yan, chismis na yan maski walang ebidensya. O di ba? Yun ang tinatawag nyo talagang mga engot. O now, punta naman tayo sa isang topic, no? Si Sherwin Gatchalian, no? Dumipensa po doon sa pagbito ng Pangulo sa 92.5 billion na amount sa unprogrammed appropriation. Ang sabi niya, actually, programa ng Pangulo yung binito niya. 7 out of 9 na nakalagay doon sa unprogrammed appropriations, mismong Pangulong proyekto yon, mismong Pangulong programa yon, siya rin mismo ang nagbito. Kasi yung 7 na yon na binito ng Pangulo, originally nandoon sa National Expenditure Program na ipinasa ng executive level ng DBM sa Kongreso. Ngayon, nung inaprubahan na ng BICAM, ang ginawa nila, niratify nila, nung tinignan ng Pangulo, mismong Pangulo, tinanggal niya yung mga nilagay niyang line items doon na 7. Nawala na yung mga sagip at kung ano-ano pa. Yung meron pala doon probisyon na nagbabayad ang gobyerno sa kumpanya ng Toyota at Mitsubishi
kasi hindi natin na-fulfill yung pinangako natin sa dalawang car makers na ito, mga kababayan. Nandiyan po yung balita eh. No, ang dami diyan, 7 items amounting to 92.5 billion. Ano lang ang ni-retain na programa ng Pangulo? Tatlo lang. Ha? Yung sa foreign funded, yun ang pinakamalaki, followed by AFP modernization, at may isa pa na nagkokos lang ng 3 billion, yung risk management. Na, yung parang may mga madali ang may mga sakuna, kinakailangan ng mabalisang tulong, ayun na, pwedeng kunin yung pera. Yun lang po. Kaya sabi ni Gatchalian, wag nyo kaming sisihin bilang Kongreso diyan sa pagbito. Mismong Pangulo ang nagbito ng sarili niyang proyekto, hindi kami. Pinaliwanag po ni Gatchalian kasi ang insinuation, no, dahil nga daw parang sila ang sinisisi. Bakit nyo kasi nilagay na line item yun doon, parang ganun? Hindi po. Ang sabi ni Gatchalian, proyekto ng Pangulo yun. O ngayon, ang ginawa ng Pangulo, binito niya sarili niyang proyekto. 7 out of 9. Ang tinira 3. Di ba? Baka hindi lang naman 9 items siguro yung kanya doon. Meron pa dong may mga idinagdag doon sa during the BICAM or yung ratification. Kaya siyam doon sa Pangulo, originally sa NEP, yung ipinasa sa Kongreso, tapos nung niratifika na, nakita ng Pangulo, we don't need this anymore, kaya tanggalin na natin. Baka sabihin, ito na naman ang gagawing pagmumula ng korupsyon. Pag nalaman kanyang proyekto yon, edi siyempre sasabihin na naman itong mga far-right, leftist na ito, ultra-left, propagandist, mga makabayang black, siyang naglagay niyan eh. Edi siyempre siyang mangungurakot, di ba? O ngayon, tinanggal ng Pangulo, ano na lang nakalagay, 3 item. Paano pa makukurakot yung foreign funded projects? Yung, ano ba yung sabi ko kanina? Yung risk reduction management. Saka may isa pa, nakalimutan ko na naman, di ba? Di ba? At least, talagang pinag-aralan ng Pangulo, we don't need this anymore, tanggal yan. Lalo na yung SAGIP, Special Assistance of Government for yung mga programa, mga pang-ayu-ayuda, ganun SAGIP kaya tanggal na yun. Ha? Nakita nyo? Mismong Pangulo, sariling proyekto, binito, tinanggal, hindi po ang Kongreso, yun po ang depensa ni Sherwin Gatchalian. Kasi sila, kumbaga, sila ang pinag-iisipan ng masama nilinaw niya. Sa Pangulo yan, originally sa Pangulo yan, di namin ginalaw yan. Pero nung nabasa na ng Pangulo yung niratify nila, nandun pa rin, tinanggal ng Pangulo. Di ba? At least kahit papano, nagiging transparent. Okay? So ang tanong na lang dito, paano nila diligently gagastusin ng bawat department at ng bawat ahensya ng gobyerno ang kanilang mga pondo. Dito tayo magkakaalaman. Sino pa rin sa mga yan ang mga walang hiya? Talagang alam nyo na, ang magnanakaw ay sadyang magnanakaw. Hindi matatahimik yan, hindi mapapakanpante ang mga magnanakaw hanggat hindi nakakapagnakaw. Tignan natin. Okay? So, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.